Alam niyo ba na ang broadcast quality ng Barangay Love Stories Tugigaraw ay nasa pangangalaga ni na Engineer Rodel Contillo, Engineer Reggie Dayag at Chief Engineer Rodel Dumapal ng Audio Quality and Editing Department at Miss Florence Reyes aka Mami Mili, ang Barangay 89.3 Program Director. Dahil sa kanilang galing, nagiging mas kaabang-abang at nakakawili ang Barangay Love Stories Tugigaraw. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa alaala'y masinop na inipon. Pakinggan mo sigaw ng iyong puso, ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng alaala sa buhay mong taglay. Lumipas man ang panahon, alaala ay naroon sa isip mo, sa puso mo, hanggang sa kailanman. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng alaala sa buhay mong taglay. Alam niyo ba mga kabarangay na ang theme song ng Barangay Love Stories na pinamagatang Alaala ay nabuo noong 2001 sa collaboration namin nina Maestro Jimmy Jurado, Papa Gasti at Papa Bono? Nagsimula ito sa isang katuwaan lang. Sa tulong siyempre ng Radio GMA Vice President Sir Glenn Aliona, di sukat akalaing makikilala at mamahalin din pala ang kantang ito sa buong Pilipinas. Dear Papa Van, magandang araw sa inyong lahat, pati ang mga tagapakinig ng Barangay Love Stories. Ilang araw na lang, malapit na naman ang Valentine's Day. Alam mo, kapag araw ng mga puso ay mayroon akong kakaibang paraan ng pagdiriwang. Ito ay dahil sa isang taong kailanman ay hindi mawawalay sa aking puso't isipan. Bago ang lahat ay itago mo na lang ako sa pangalang Abner. 4 kaming magkakapatid. Ako, pangatlo. Isa lang ang babae. Yun lang bunso namin. Ako ang pinakagwapo pero sabi nila, ako ang pinakabobo. Sa munisipyo nagtatrabaho ang tatay namin. Nanay naman namin ay ilang beses nang pabalik-balik sa Taiwan at Hong Kong. May 2 ektaryang bukid si tatay at pinasasaka niya ito sa pinsan namin at ako ang madalas tumulong sa pinsan ko. Dati pa ay hilig ko na ang bukid. Inaamin ko rin naman na wala akong hilig sa pag-aaral pero ayokong tanggapin na bobo ako. Sa tingin ko nga, kaya ko nang maging valedictorian nung high school kung gusto ko lang.
Mahilig akong magbasa pero tamad akong mag-memorize. Nababagot din ako ng maghapon lang na nakaupo sa loob ng classroom at nakikinig sa teacher. Mga kapatid ko noon, maghapon nga sa eskwela. Pag-uwi sa bahay, libro pa rin ang hawak. Mga masisipag silang mag-aral pero hindi ko matatawag na matalino sila. Para sa akin, ang tunay na talino ay hindi yung nadadagdag sa kokote mo mula sa tinuturo ng teacher, kundi ang abilidad mong umunawa at manimbang sa mga bagay-bagay. Studios lahat ang mga kapatid ko kaya kabilang lahat sila sa mga honor roll sa mga klase nila noon. Nakadisplay sa salas ng bahay namin ang mga medalya nila. Nakalagay ito sa isang malaking frame na may takip na salamin. Sa dinami-dami ng mga medalyang yon ay wala ni isa ang galing sa akin. Kaya nga tuwang-tuwa at proud na proud ang mga magulang ko sa mga kapatid ko. At sa akin ay hindi. Lumipas man ang panahon, alaala ay naroon sa isip mo, sa puso mo, hanggang sa kailanman. Kwento ng pag-ibig at ng buhay. Nakatuntong din ako ng kolehiyo. First semester lang. Agricultural Engineering ang kinuha ko sa ISU Tiague. Pero nabarkada lang ako dahil mas nakakabagot ang college kaysa high school. Mataas naman ang mga naging grado ko pero panay ang sumbong ng mga pinsan ko sa parents ko na hindi ako madalas pumasok. Mga pinsan ko ang kasama ko sa boarding house namin noon sa Tiague. Mga kuya ko kasi hindi sila sa Isabela nag-college. Si Kuya Mark sa Baguio. At si Kuya Ronnie naman ay sa Manila. Noong mahuli ako ng tatay ko na hindi pumasok ay pinahinto na niya ako kahit pa nung ipakita ko sa kanya ang mga grades ko na pasado naman. Hindi raw siya sanay makakita ng mga grades na ganun lang. Nagsasayang lang daw ako ng pera. Tapos tinanong ako kung gusto ko nang huminto. Ang sagot ko naman ay, kayo ang bahala. Pinahinto na nga ako. Sayang lang daw ang pera para sa allowance ko. Doon na lang daw niya gastusin sa mga anak niyang talagang nag-aaral. Huminto nga ako at tumambay na lang. Marami naman akong barkada sa baryo na hindi rin mga nag-aaral. Masaya nga eh. Walang pressure mula sa professors. Sarili ko ang buhay ko. Sa barkada, may mga natutunan pa ako na hindi matutunan sa school. Maggupit ng buhok ng mga lalaki at tumugtog ng gitara. Ganun lang ng ganun ng halos araw-araw. Hanggang sa ang dami ng kalalakihang mula bata hanggang matanda ang nagpapagupit sa akin. Naging bihasa na rin ako sa pagtugtog ng gitara. Habang tambay ay tinutulungan ko na lang din ang pinsan kong si Kuya Edgar sa pagsasaka ng bukid namin. At hanggang sa makilala ko ang babaeng tunay na nagpatibok sa aking puso. Itago na lang natin siya sa pangalang Cheryl. Yaman ng alaala sa buhay mong taglay.
Sa isang sayawan sa kabilang baryo ko nakilala si Cheryl. Taga roon ang mga magulang niya pero siya ay lumaki sa piling ng kanyang lola sa Mindoro. Noong namatay ang kanyang lola ay kinuha na siya ng mga magulang niya. Pinsan ni Cheryl ang babaeng ikinasal noon. Si Cheryl ang masasabi kong pinakamaganda sa lahat ng babaeng nakisayaw noon. Siya ang pinakamaputi at pinakakakaiba sa pagdadala. Hanggang madaling araw kami sa kasalan pero pakiramdam ko ay napaka-iksi ng gabi noon dahil ilang beses ko lang siyang naisayaw. Mga 10 beses lang yata at habang nagsasayaw kami ay nagkukwentuhan kami. Isinisingit ko na rin ang mga diga ko sa kanya. Sabi niya marami na raw nanliligaw sa kanya. Pero nung tanungin ko kung may sinagot na siya, ang sagot niya ay wala pa. May binasted ka na? Tanong ko pa. Marami na, sagot niya. Ako, babastedin mo rin? Prangkang tanong ko. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya. Okay lang naman sa akin kung babastedin mo rin ako. At least, hindi naman pala ako nag-iisa dahil marami ka na palang binasted, sabi ko. Kinulit ko siya ng kinulit hanggang sa sabihin niyang mas mabuti na raw kung sa bahay nila ako umakyat ng ligaw. Natuwa na ako noon pa dahil para na rin niya akong binigyan ng pag-asa. Ganon nga ang ginawa namin ng mga barkada ko. Pumupunta kami sa kabilang baryo kapag gabi at may dala pa kaming gitara. Tricycle ni Mario ang sinasakyan namin. Minsan ay kinantahan ko si Cheryl nung kantang Lady ni Kenny Rogers. Napansin ko ang kakaibang ngiti at ningning ng kanyang mga mata noon dahil ang sabi ko, para sa kanya ang kanta. Yaman ng ala-ala sa buhay mo taglay. Alam niyo ba mga kabarangay na ang theme song ng Barangay Love Stories na pinamagatang Ala-ala ay nabuo noong 2001 sa collaboration namin nina Maestro Jimmy Jurado, Papa Gasti at Papa Bono? Nagsimula ito sa isang katuwaan lang. Sa tulong siyempre ng Radio GMA Vice President Sir Glenn Aliona, di sukat akalaing makikilala at mamahalin din pala ang kantang ito sa buong Pilipinas. Kung may tiyaga, may nilaga, ika nga nila Papa Van. Tsinaga ko si Cheryl hanggang sa maangkin ko ang kanyang matamis na oo. Noong tapos na si Kuya Mark ay tinanong ako ni tatay kung gusto ko pang mag-aral. Noong panahong yon, Papa Van, ay 19 na ako at pakiramdam ko ay matanda na ako para bumalik pa sa eskwela. Sinabi ko na hindi na ako mag-aaral. Ibigay na lang nila ang 2 hektaryang lupa sa akin at mag-aasawa na ako. Unang reaksyon ni tatay ay ayaw niya. Pero pinaglaban naman ako ni nanay. Ang sabi niya, mga kuya ko daw ay nagmana naman ng edukasyon. Ako naman daw, lupa na lang ang mamanahin ko. Sa akin na nga pinasaka ni tatay ang lupa at noong mga panahong yun ay niyayaya ko na ng kasal si Cheryl. Hindi naman na kasi siya nag-aaral.
Sales lady lang siya sa isang grocery store sa bayan namin. 19 din lang si Cheryl noon. Sa aking edad ay alam ko hindi pa pwedeng makasal pero napakarami sa baryo ang nakakasal na dinadaya lang ang edad. Meron pa ngang ikinasal na 16 lang ang lalaki. Pati sa mga magulang ni Cheryl ay sinabi ko na rin na gusto ko nang pakasalan ng anak nila. Ang sabi naman nila ay na kay Cheryl daw ang desisyon. Pumayag naman si Cheryl, Papa Van, at noon ay masayang masaya na ako. Pero nung ipaalam ko sa mga magulang ko ay nadismaya ako. Ayaw pa nila. Dahil ang laki daw ng perang kailangan ni Kuya Ronnie sa pag-aaral niya. Medicine kasi ang kurso ni Kuya Ronnie. Tapos college na rin noon sa Manila din ang bunso namin. Ang masakit, pati pala ang lupa na akala ko minana ko na sa kanila ay kailangan pa raw nilang isanla para sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Ang ibig sabihin nun, wala nang nakalaan para sa akin. Lahat na lang para sa mga magagaling kong kapatid. Hiyang-hiya ako kay Cheryl noon pati sa mga magulang niya. Maging sa mga kaibigan ko at mga kaibigan ni Cheryl, dahil kahit papano ay kumalat na rin noon ang balita. Noong magpaliwanag ako kina Cheryl ay naunawaan naman nila ako pero hindi rin naalis yung mga tanong nila na bakit daw ganon ang mga magulang ko. Ako na lang daw yata ang anak na pinababayaan nila. Tatawa-tawa na lang ako pero tamado ako na ibang tao pa ang nagsasabing kinakawawa ako ng pamilya ko. Naglasing ako nung araw na yun at pag-uwi ko sa bahay ay hindi ko ginalang ang mga magulang ko. Sinumbatan ko sila dahil sa ginagawa nila sa akin. Nakatikim ako ng suntok sa tatay ko. Lalabanan ko sana pero hindi naman ako ganun kasama kaya hinayaan ko na lang. Ang akin lang ay naiparating ko sa kanila na masama ang loob ko dahil sa hindi tamang pagtrato nila sa akin. Yaman ng alaala sa buhay mo taglay. Ang masakit, Papa Van, ay nung magpaalam sa akin si Cheryl. Pupunta na lang daw siya ng Maynila at magtrabaho na lang doon. Ayaw kong mawala siya sa akin, Papa Van, dahil siya lang ang dahilan kung bakit kahit hindi sana dapat ay nagtitiyaga ako sa baryo. Kapag wala na siya, paano na ako? Ang sabi niya sa akin, akala ko kasi magpapakasal na tayo. At least, mababago na rin sana ang buhay ko dahil lang totoo. Naiinip na ako dito. Gusto ko nang mag-iba naman ang takbo ng buhay ko. Cheryl, wag mo naman akong iganito. Alam mo namang mahal na mahal kita. Hindi ka na ba makapaghihintay? Aalis lang naman ako dito eh. Hindi naman kita kakalimutan. Habang nasa Manila ako, ayusin mo muna ang problema mo sa magulang mo. Hindi rin ako lubos na liligaya sa piling mo kapag alam kong kinakawawa ka ng mga taong dapat sana eh sumusuporta sa'yo. Kung hindi kita papayagang umalis, sabi ko.
Hindi mo ako mapipigilan. Girlfriend mo lang ako. Hindi mo pa ako asawa. Natahimik na lang ako noon, Papa Van, dahil may punto doon si Cheryl. Ilang araw pa naman siya sa baryo bago tuluyang umalis. Noon lang ako umiyak sa babae dahil talagang masakit sa akin ang malayo ang mahal ko. Nangako naman siyang susulat siya ng madalas. Noong una, sumusulat naman siya at sinasagot ko naman, pero habang nagtatagal ay padalang ng padalang ang sulat niya. Hanggang sa bigla na lang nahinto. Sa nanay pa mismo ni Cheryl ko nalaman na mayroon ng ibang boyfriend si Cheryl sa Maynila. At baka ang lalaking yun na ang pakakasalan niya. Sinulatan ko ulit si Cheryl noon upang tanungin kung totoo ang sinabi ng nanay niya. Sinagot naman niya ang sulat ko at doon niya inamin ang katotohanan. Kasabay na rin ng pakikipag-break niya sa akin. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa ala-alay masino na inipon. Noon ang dahilan noon para maglasing ng halos gabi-gabi, Papa Van. Babae lang yan, pare. Ang gwapo mong lalaki, makakahanap ka pa ng mas higit kay Cheryl. Ganito lang lagi ang payo ng mga kaibigan ko sa akin. Madaling sabihin, pero mahirap gawin dahil nakaukit na sa puso ko si Cheryl. Hindi ganun kadaling kalimutan ng babaeng pinangarap mo ng pakasalan. Sa nangyaring ito, Papa Van, ay wala akong sinisi kundi ang mga magulang ko. Napaka-unfair kasi nila sa akin. Muli ko silang pinaglasingan at sinumbatan. Muli din akong pinagbuhatan ng kamay ng tatay ko, pero noon ay lumaban na ako. Napadugo ko rin ang nguso niya. Si nanay ay dumakdak naman noon. Wala daw akong utang na loob. Nagsisisi daw silang naging anak nila ako. Sabi ko naman, mas mabuti nga sana kung hindi na lang kayo ang naging magulang ko. Sana ang naging magulang ko ay mga taong patas tumingin sa mga anak nila. Hindi kagaya nyo na mga paborito nyong anak lang ang mahalaga sa inyo. Ang gulong yun, Papa Van, ay humantong sa paglalayas ko. Kaya nandito ako ngayon sa Tugigaraw. May kaibigan ako dito, Papa Van. Taga sa amin din at dito siya nagtatrabaho. Gusto ko lang maiba din ang paligid ko dahil mas nasasaktan ako kapag nandun ako sa amin. Marami kaming special memories doon ni Cheryl at isa pa, hindi na ako masaya na kasama ko pa ang mga magulang ko. Galit ako noon sa kanila kaya pinili ko nang lumayo. Nag-ipon ako ng pera noon. Namamasada ako ng tricycle. Sumasama ako sa mga kaibigan ko sa mga racket nila. Nasubukan ko ring magtrabaho sa construction dahil may plano akong sorpresahin si Cheryl noon. Pag may ipon na ako, makakapagpakasal kami kahit na hindi ako bigyan ng pera ng mga magulang ko. Pero nawalan ng saysay ang pinag-iipunan ko. Yung pera, nagamit ko dito. Pero hindi ko pa nauubos ay may napasukan na akong trabaho. Waiter, pero hindi rin ako nagtagal dahil mahina ako sa puyat. May nakapaskil na karatula sa harap nila na sila'y naghahanap ng barbero. Nag-inquire ako.
Pinasampulan din nila ako sa isang kasamahan nila. Na-impress naman ang manager sa paggamit ko ng gunting pero ang problema ay noong paggamitin ako ng clipper, yung dikuryenteng panggupit, inamin ko na lang na hindi ako marunong nun. Ang maganda, tinanggap nila ako dahil sinabi ng mga datihang barbero na madali namang pag-aralan ang paggamit ng clipper. Natanggap nga ako sa barbershop na yon, Papa Van, at 4 na araw lang ang lumipas ay nag-resign na ako sa bar kung saan ako nag-waiter. Commission basis ang kita sa barbershop pero masasabing mas malaki pa rin ang kita kesa pag-waiter. Mas madali at mas masaya pa sa barbershop dahil 4 kaming barbero ay halos magkakaedad lang kami. Ako ang pinakabata sa mga kasamahan ko. Dahil hindi na ako naaarawan at maghapon pa kaming naka-aircon ay nawala na ang sunog araw kong kulay. Pumuti at kuminis ang balat ko na lalo pang nagdagdag sa pogi points ko. Kapag wala kaming customer ay nanonood lang kami ng TV o kaya ay nakikinig ng radyo. Lalo kapag linggo. Hindi namin pinapalampas ang Barangay Love Stories. Noon pa lang unang pagkakataong mapakinggan ko ang iyong programa, Papa Van, ay naisip ko nang isulat ang storya ng buhay ko pero lagi kong nakakaligtaan dahil sa dami ng ginagawa. Pati ang mga kasamahan ko sa barbershop ay alam nila ang kwento ng buhay ko. Sila nga ang laging nagsasabi sa akin na isulat ko daw ang kwento ko. Kapag nakikita nga nila akong nakaupo lang at walang imik ay kinakantsawan nila ako. Dear Papa Van, tawagin mo lang ako sa pangalang Abner. Ganito ang sinasabi nila lagi. Inaamin ko, Papa Van, na sa unang 2 buwan ko sa barbershop ay hindi ko pa rin lubos na nakalimutan si Cyril. Pero hindi ko inaasahan na sa barbershop ko makikilala ang babaeng higit kong mamahalin. Ang kanyang pangalan ay Valentina. Lumipas man ng panahon, Alaala ay naroon sa isip mo, sa puso mo. hanggang sa kailanman, kwento ng pag-ibig at ng buhay at Yaman ng alaala sa buhay mong taglay. Alam niyo ba mga kabarangay na ang rap version ng Barangay Love Story theme na Alaala ay isa na namang collaboration namin ni Maestro Jimmy Jurado kasama ang isa sa mga matitinding local rap artist ng Cagayan Valley, Ricky Guim. ilalagay, ilalahad, ilalapat sa sulat. Baka sakaling mabawasan aking dinaranas. At Boy Tumaliwan ng Kana in saxophone. Si Valentina o Valen ay anak ni Sir Miguel. Si Sir Miguel ay loyal na suki ko sa gupit. Hindi siya nagpapagupit sa iba mula nung magustuhan niya ang gupit ko. Pero noong una, nag-aalangan siyang magpagupit dahil
Napakabata ko raw para maging barbero. Pero nung makita niya ang trabaho ko ay bumilib siya sa akin. Idagdag mo pa yung masahe ko sa leeg at likod niya pagkatapos ng gupit. Mula noon ay naging isa na si Sir Miguel sa aking mga suki. Nung una pa lang ay alam ko na may kaya sa buhay si Sir Miguel. Hindi lang dahil sa porma niya at sa laki ng kanyang binibigay na tip, kundi dahil sa mga sasakyang papalit-palit niyang ginagamit at pinaparada sa harap ng barbershop. May isang araw noon na ginugupitan ko siya habang nagte-text. Ilang minuto lang ay may dumating na 2 babae. Isang dalaga at isang bata. Akala ko ay yaya nung bata yung dalaga pero hindi pala dahil mga anak sila pareho ni Sir Miguel. Si Sir Miguel mismo ang nagsabi sa akin dahil tinanong ko naman. Tapos binibiro ni Sir Miguel noon si Shanice kung gusto rin niyang magpagupit. Sinabi naman ni Shanice sa beauty parlor sila magpapagupit ng mami niya. Ikaw, Valen, pagupit ka ba ng army cut? Magaling itong si Abner. Biro ni Sir Miguel noon sa mga anak niya. Nakita kong ngumiti si Valen sabay tingin sa akin. Alam niyang nagpapatawa lang ang papa niya noon. Parang automatiko akong napapalingon lagi kay Valen noon habang ginugupitan ko ang papa niya. Aminin ko na sa una pa lang ay tumibok na ang puso ko sa simpleng kagandahan ni Valen. Lalo na't nung lumabas na sila ng pinto ng barbershop matapos ang gupit ng papa niya ay lumingon pa sa akin si Valen. Nung araw ding yun, Papa Van, ay minahal ko na si Valen. Isang araw ay nagulat ako dahil pumasok sa barbershop si Valen at sa akin nakatingin. Magpapatrim ako? Nakangiting sabi niya sa akin. Para naman akong namalikmata at hindi ka agad nakapagsalita. Huy, ang sabi ko, magpapatrim ako. Ha? Di ako marunong manggupit ng babae. Trim lang, bale half-inch lang sa tips ng hair ko. Sabi niya saka umupo na sa barber's chair. Hindi pa rin ako makakilos noon pero lumingon siya sa akin. Don't worry, hindi naman ako maselan sa gupit. Ngiti ulit niya. Noong lingunin ko ang mga kasamaan ko ay panay ang senyas nila sa akin na gupitan ko na si Valen. Napilitan akong galawin ang buhok ni Valen. Napakabango at napakalambot. Pero napansin kong nanginginig ang kamay ko. Noong masulyapan ko siya sa salamin ay nakatawa siya. Nanginginig ka, sabi niya. First time ko kasing manggupit ng babae, sabi ko na lang. Bakit ka naging barbero? Parang ang bata mo pa, sabi niya. 20 na ako, sagot ko. Magka-age tayo, sabi niya. Bakit ka kasi dito nagpagupit? Ang dami namang parlor dyan, sabi ko. Gusto ko lang ma-experience magpagupit sa barbero. Saka, trim lang naman sabi niya. Noon ay napag-usapan namin ang papa niya at pati ang mga kapatid pa niya. Silang dalawa lang ni Shanice ang nandito sa Cagayan. Nasa Manila na ang iba nilang kapatid dahil doon nag-aaral at nagtatrabaho. Nagtaka lang ako nung sabihin niyang hindi siya nag-aaral. Huminto na raw. Bakit? Bulakbol ka rin ba? Biro ko sa kanya nung pakiramdam ko ay nagkagaanan na kami ng loob. Hindi naman masyado. Bakit ikaw? Kaya ka ba huminto dahil bulakbol ka? Tanong din niya. Oo, pero wala talaga akong hilig sa pag-aaral, sabi ko.
Naikwento ko rin sa kanya na sa aming 4 na magkakapatid ay ako lang hindi nakapag-aral. Makahulugan ang mga tingin niya noon. Pareho tayo, sabi niya. Hindi naman nagtagal ang trim ko sa buhok niya. Nagabot siya ng 100. Nag-aalangan pa akong tanggapin yon. Huwag mong sabihing tatanggihan mo yan. Hindi naman ikaw ang may-ari ng barbershop para manlibre ng gupit. Nakatawang sabi niya. Tinanggap ko rin. Nakatitig siya sa mukha ko nang muli siyang magsalita. May date ka ba sa February 14? Tanong niya. Wala, ngiti ko. Ngumiti din siya. Punta ako dito. Sunduin kita. Sabi niya bago tumalikod at lumabas ng pinto. Pagsara pa lang ng pinto ay hiyawan ng mga kasama ko. Ang swerte ko daw. Iba daw talaga ang gwapo. Nilalapitan ng magagandang chicks. Sumapit ang February 14, sinundo ako ni Valen. Nagdala ako ng bihisa noon dahil may uniform kasi kami sa barbershop. Disenteng polo. Ayoko namang makipag-date ako ng ganun kay Valen. Siya na napakasimple pero napakaganda. Sa isang pansiterya niya ako niyaya. Bakit sa pansiterya? Tanong ko sa kanya dahil nakahanda naman akong gumastos ng malaki para sa isang mamahaling date. Makikipagsiksikan pa tayo sa mga sosyal na restaurant. Punuan ngayon dahil birthday ko, sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Kaya Valentina ang pangalan ko kasi February 14 ang birthday ko. Pero hindi tayo magde-date dahil Valentine's Day. Kundi dahil gusto kong magkakilala tayo ngayong birthday ko, sabi niya. Nagtagal nga kami sa pansiterya. Marami kaming napagkwentuhan. Love life ko, love life niya. Marami na siyang naging boyfriend at doon pa lang ay nasabi na niya sa akin na hindi na siya virgin. Prangka si Valen Papavan. Siya yung tipo ng babae na isang upuan ay makikilala mo ang totoong pagkatao niya. Bakit napaka-prangka mo? Parang wala kang sikreto, tanong ko sa kanya. Hindi naman sa lahat ng tao. Sa mga tao lang na gusto kong maging bahagi ng buhay ko, sabi niya. Ayokong abutin ng matagal na panahon bago ako makilala ng isang taong gusto ko. Napakaiksi ng panahon. Sayang kapag magtagal pa. May mga sinabi pa siya pero naghang sa kokote ko ang sinabi niyang hindi siya masikreto sa mga taong gusto niyang maging bahagi ng buhay niya. Pinaulit ko yun sa kanya. Gusto mo akong maging bahagi ng buhay mo? Tanong ko. Yes, di mo ba nahalata? Nung una pa lang kitang makita. At hindi ka man lang ba talaga nag-isip nung magpagupit ako sa'yo at ako pa ang nagyaya ng date na to? Hindi ko lang binigyan ng ibang kahulugan. Sabi ko, come on Abner, I like you. Ikaw, gusto mo ba ako? Napatitig ulit ako sa kanya. Naninibago. Tumawa siya. Okay, I know, conservative ka. Ayoko ring isipin mo na malandi ako, makati or anything pero ganun lang ako, Abner. Ayokong magsayang ng oras. Kung gusto mo ako, tayo na. Pero kung ayaw mo, okay lang. I don't even care kung may girlfriend ka na. Okay lang sa akin na maging number 2, 3, 4, 5. Basta kahit konti, may time ka rin sa akin. Wala akong girlfriend, sabi ko. Good. So, do you like me? Oh, nung una pa lang kitang makita. Mahal na kita, sabi ko.
Correction, gusto. Huwag naman yung mahal ka agad, sabi niya. That time ay naging kami. At paglabas namin sa pansiteria ay siya rin ang nagyaya sa akin sa isang hotel. Sa totoo lang, Papa Van, ako ang natatakot noon. Ako ang parang hindi sanay sa bilis ng mga pangyayari. Pinilit pa niya akong sabayan ko na siyang mag-shower. At doon pa lang ay napakarami ng maiinit na pangyayaring noon ko lamang naranasan. Mabilis ang mga pangyayari. Noon lang ako nakatagpo ng kagaya ni Valen. Maganda, magaling, at kung hindi ka pa nahumaling sa isang kagaya niya, I'm sure may sakit ka. Aaminin ko, sa halik ni Valen, nung maghiwalay kami nung araw na yun ay masasabi kong handa na akong ipusta ulit ng buhay ko sa ngalan ng isa pang pag-ibig. Napakarami naming pinupuntahan. Sa Piat, sa Calao Caves, sa Santa Ana, sa Gonzaga, sa Baggao. Lahat ng lugar yata dito sa Cagayan na may natatanging katangian ay napuntahan na namin. Na dalawa lang kami. May pagkamudi si Valen. Minsan ay bigla na lang siyang mananahimik at paalisin niya ako. Pero ilang minuto lang ay okay na ulit siya at saka magsusorry. Ibang-iba si Valen, Papa Van. Pati ang pananaw niya sa buhay ay kakaiba sa ibang babae. Minsan kasi ay may napanood kaming pelikula sa TV sa isang hotel. Nag-break kasi ang dalawang matagal nang magkasintahan. Ako'y natouch sa palabas ngunit siya, hindi. Huwag kang ganyan, Abner. Huwag kang nagpapaapekto sa pagkawala ng isang tao o isang bagay, kahit pa mahalaga. Tandaan mo na hindi mo mahahawakan sa mga palad mo ang lahat ng gusto mo at mahalaga sa'yo. Lahat ng bagay dito sa mundo, panandalian lang. Yung iba, sobrang importante sa'yo pero sila pang hindi nagtatagal. Hindi ko makakalimutan ang sinabi niyang ito sa akin. Natakot ako na baka pinaglalaroan lang niya ako. Tapos kapag sobrang mahal ko na siya ay bigla niya akong iiwan. Napapansin ko rin na ako lang ang madalas na mag-I love you sa kanya. Siya, madalang at parang pilit pa. Pero kahit ganun ay naipapakita niya sa gawa ang pagmamahal niya sa akin. Maalalahanin siya, mapagparaya, mapagmahal. Wala akong mahihiling pa sa isang babaeng kagaya niya. Noong maging kami ni Valen ay nakumpleto na ang buhay ko. Napakasaya ko at natanggal lahat ng dating sakit sa dibdib ko. Naglaho na si Cheryl sa puso ko. Pati ang galit ko sa mga magulang ko ay nawala. Umuwi ako isang araw sa amin matapos ng 8 buwang pananatili ko dito. Umiyak ang nanay ko nung makita niya ako. Si tatay naman ay napakahinahon. Humingi ako ng tawad sa kanila. Sila din ay humingi ng paumanhin sa akin. Tapos biglang sinabi ni tatay na natubos na nila ang mga nakasanlang lupa. Nakapag-abroad kasi si Kuya Mark at malaki daw ang kita. Ibibigay na raw sa akin ni tatay ang mga titulo ng lupa at ako na raw ang magmamay-ari ng mga lupa. Yun daw ang pamana nila sa akin. Tuwang-tuwa ako noon dahil sa akin ang 2 ektarya. Kahit papaano ay mayroon na rin akong matatawag na akin. At may maihahandog din ako kay Valen kung sakaling kami ang magkatuluyan.
Niyakap pa ako ng tatay ko noon. Ako naman ay hindi ko naiwasang mapaluha dahil sa sobrang saya. Masaya ako dahil sa wakas ay nakita nila ang pagkakamali nila. Ako naman ay nakonsensya dahil sa itinanim kong galit noon sa kanila. Sa huli, kay Valen ako nagpapasalamat. Kung hindi siya dumating sa buhay ko, hindi sana sumaya ang buhay ko. At hindi rin sana nalinis ang mga dumi sa puso ko. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa alaala'y masino na inipon. Nagulat ako isang araw. Ginugupitan ko si Sir Miguel, papa ni Valen. Pwede ka ring dumalaw sa bahay. Tumawag ka lang muna para malaman mo kung okay lang kay Valen, sabi niya. Nagulat ako noon dahil ang alam ko ay hindi nagkukwento si Valen sa kanya tungkol sa amin. Tinanong pa ni Sir Miguel kung anong oras kami magsasara. Dadaanan niya ako at isasama niya ako sa bahay nila. Hindi naman ako nakapagsalita dahil hindi ko alam kung tatanggi ako o hindi. Ang alam ko lang noon ay nahihiya ako sa kanya. Pero bago pa lang kami magsara nung hapong yun ay nasa harap na ng barbershop ang pick-up ni Sir Miguel. Mabilis naman akong nagbihis at sumama nga ako sa kanya. Sa sasakyan ay nag-usap kami. Huwag mong sasaktan si Valen ha. Kapag may sinabi siya, sundin mo kaagad. Formal na sabi niya. Opo lang naman ako ng opo. Pagdating namin sa bahay nilang napakalaki ay nagulat pa ako nung salubungin kami ni Valen. Humalik siya sa papa niya at humalik at yumakap siya sa akin kahit nakaharap noon ang mga parents niya. Ako pa noon ang nahihiya. Sabay-sabay kaming nag-dinner noon. Medyo ilang lang ako sa mama ni Valen dahil mukhang masungit at iba kung magsalita. Noong matapos kaming kumain ay nag-usap muna kami ni Valen sa terrace nila. Matagal daw siyang mawawala dahil mag-stay siya sa Manila. Pero bago siya pumunta ng Maynila papaban ay nagsama muna kami sa isang hotel. Pagkatapos nun ay kumain sa labas at namasyal pa kami sa Rizal's Park. Pero bigla na namang nagbago ang mood ni Valen. Ihatid mo na ako, sabi niya. Hindi ako kumilos. Bakit na naman? Asar na tanong ko. Ihatid mo na ako. Ulit lang niya. Aalis ka na bukas at sabi mo, matagal tayong hindi magkikita. Tapos ngayon, nagmamadali ka na naman? Asar na sabi ko. Bigla siyang tumayo at lumakad papuntang kalsada. Hinabol ko naman at agad akong tumabi sa kanya sa loob ng tricycle pero itinulak niya ako. Doon ka sa likod ng driver? Utos niya. Sinunod ko na lang pero halata ko na hindi siya okay noon. Pagdating namin sa harap ng gate nila ay agad siyang bumaba at paulit-ulit na nag-doorbell. Nagbabayad pa lang ako sa driver nung bumukas ang gate. Mama niya ang nagbukas at sa suot nitong damit ay halatang nagtatrabaho noon sa garden. Ganun daw ang mama ni Valen. Pagkagaling ng opisina ay diretso sa mga halaman niya. Hinintay naman ako ng mama ni Valen sa gate. Nag-good evening ako sa kanya dahil noon ay magtatakip silim na. Saan kayo galing? Tanong niya sa akin. Namasyal lang po, sagot ko. Ang iho, kapag sinabi ni Valen na ihatid mo na siya, ihahatid mo kaagad ha? Opo, sagot ko. Anyway, sa tingin ko,
hindi ka na rin niya maasikaso pa. So siguro next time ka na lang bumalik ha? Mahinaong sabi ni Mama ni Valen. Dahil doon ay magalang na akong nagpaalam. Hindi maalis sa isip ko ang mga nangyari. Nagkaroon ako ng pagdududa noon kay Valen pero hindi matumbok kung ano. Ang kinatatakutan ko lang noon ay yung ideya na baka hindi ko rin siya makakatuluyan. Isang linggo ang lumipas, isang hapon ay dumating si Shanice sa barbershop. Kasama nito ang isang katulong nila. Halatang kagagaling lang ng eskwela si Shanice dahil nakasuot pa ng uniform, dala pa ang kanyang school bag. May ginugupitan pa ako noon pero hinila niya ako at may binulong sa akin. Kuya Abner, ipag-pray mo ang Ate Valen ko. Kasi ooperan siya bukas, sabi niya. Bakit? Ano bang sakit niya? Gulat na tanong ko. Sa puso niya, sagot ni Shanice. Ipag-pray mo siya ha, ulit pa niya. Pagkasabi niyang noon ay umalis na sila. Noon pa lang nasagot ang mga pagtataka ko sa kakaibang kinikilos ni Valen. Napagtanto ko kaya siguro kapag sinusumpong ang sakit niya ay pinapaalis niya ako. Umiinom siguro ng gamot mula sa bag niya na ni minsan hindi niya pinakita sa akin ang laman. Kapag okay na siya, ay saka naman siya nagsusorry sa akin. Kaya siya siguro ako pinapaalis ay para hindi ko makita kung paano siya sumpungin. At kaya sinabi ng mama at papa niya na kailangan kong sundin kaagad kung ano ang sinasabi ni Valen ay dahil hindi maaring maghintay ang pagsumpong ng sakit nito. Kinahaponan paglabas ko ng barbershop ay nagpunta ako ng Sacrament at sa kauna-unahang pagkakataon ay nagdasal ako na parang babae. Lumuhod at taimtim na nagdasal. Hindi ko nga alam kung paano simulan noon dahil hindi naman talaga ako nagdadasal. Ang alam kong dasal na yung itinuro sa akin ng nanay ko nung maliit pa kami. Bless nanay, bless tatay, bless kuya, bless ading, bless lolo, bless lola. Ganitong dasal ang natatandaan ko. Kapag nagsisimba naman kami ng mga barkada ko sa amin ay tamang forma lang kami at nakikikanta lang sa mga kanta sa simbahan at binabasa lang namin kung anong nakasulat sa projector. Yung sariling dasal, hindi ako marunong. Pero yung tagal kong nakaluhod sa harap ng altar, nakatitig sa imahe sa harap, at paglakbay ng isipan ko kay Valen, ang imahinasyon ko sa kung ano kaya ang kalagayan niya, anong itsura niya. Dahil may malala pala siyang sakit na tinatago niya sa akin at ooperahan na siya sa puso at maaring magtagumpay o maaring hindi ang operasyon. Maaring gumaling ang sakit ni Valen at maaari ding hindi. Bigla na lang tumulo ang luha ko. Matinding takot ang naramdaman ko sa isiping baka mawala sa akin si Valen. At kasunod nun ay kusa na lang namutawi ang mga salita mula sa labi ko. Para sa Diyos. Huwag po Diyos ko. Huwag niyong hayaang mawala sa akin si Valen. Iligtas niyo siya sa operasyon. Nagmamakaawa po ako. Huwag niyo siyang pababayaan. Yaman ng alaala sa buhay mo taglay.
Alam nyo ba mga kabarangay na ang may emosyong lyrics ng Barangay Love Story theme ay mula mismo sa creator ng programang ito na pinagkakautangan ng Barangay 89.3 Tuguegarao City ng malaking utang na loob. Siya ay walang iba kundi si Ginoong Virgilio Oralio na mas kilala bilang Papa Bono. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa alaala'y masinop na inipon. Nangako pa ako sa sarili ko nung gabing yon. Tuwing hapon ay pupunta ako sa Sacrament hanggang hindi gumaling si Valen. Hindi na ulit bumalik si Shanice. Isang hapon ay nagpunta ako sa bahay nila pero ang mga katulong lang ang nandoon. Ayon sa kanila ay tapos na ang operasyon sa puso ni Valen. At okay naman daw ang resulta. Iuuwi na raw si Valen sa susunod na buwan. Guminhawa ang pakiramdam ko noon. Dumaan ang mga araw na tuwing hapon ay dumadaan ako sa sakramento at hinihiling sa Diyos na ibalik niya sa akin si Valen na maganda na ang kalusugan. Dumaan pa ang mga araw at isang sorpresa ang pagbukas ng pinto isang umaga. At si Valen na may napakasarap ng ngiti ang pumasok. Dumiretso sa akin. Niyakap ako at hinagkan. Napakatagal ng halik na yon at kapwa kami naghahabol ng hininga nung kami magbitiw. Nakatingin lang ang mga kasama kong nandoon na noon. Pinahid ni Valen ang luha sa mata ko. Hindi ko na malayang napaiyak pala ako dahil sa labis na kaligayahang muling makita, mayakap at mahagkan si Valen. Na noon ay mayroon ng kakaibang sigla. Lalong tumingkad ang kulay ng aming relasyon. Nagbago na si Valen. Iba na ang kanyang pananaw. Sa wakas ay naririnig ko na sa kanyang mga labi ang salitang, "Mahal na mahal kita," na buong puso niyang sinasambit. Handa na raw siyang mabuntis. Tutal, alam naman daw niyang pakakasalan ko siya. Nasabi ko rin sa kanya na mayroon na kaming 2 ektaryang lupain kung saan pwede kaming magsimula sa aming pamumuhay bilang mag-asawa. Mahal na mahal namin ang isa't isa, Papa Van. Noong muling sumapit ang Valentine's Day at birthday rin ni Valen ay nagsama kami sa Ramon Isabela sa ibabaw ng dam. Doon kami nag-date. Pero sa Santiago kami naka-check-in noon. Napakasaya ng sandaling yon. Lalo na nung ibalita sa akin ni Valen na may laman na ang tiyan niya. Kinabukasan din ay inuwi ko si Valen sa bahay namin at ipinakilala ko siya sa parents ko. Sweet at magalang kaagad si Valen sa nanay at tatay ko kaya't nagustuhan kaagad siya. Sinabi ko kay tatay na gusto na naming magpakasal ni Valen. Nakita ko kung gaano ka-excited ang nanay at tatay ko sa pagtatanong kung kailan namin gusto. Pero ang naging problema ay mga magulang ni Valen. Nagulat sila nung sabihin namin sa kanila ang balak naming pagpapakasal sa lalong madaling panahon. Bago pa lumobo ang tiyan ni Valen. Hindi maganda ang reaksyon nila. At noon ay napatunayan ko na mali
ang pagkakakilala ko sa papa ni Valen na si Sir Miguel. Akala ko mabait siya at down to earth. Pero hindi pala. Kinausap niya ako ng sarilinan. Unang tanong niya sa akin, "Anong ipapakain mo sa anak ko?" Hindi ko nasagot. Dahil alangan namang kanin at ulam ang isasagot ko. Anong kinabukasan ang ibibigay mo sa kanya? At sa magiging anak nyo, meron ba? Baka sa'yo lang, hindi na kasyang kinikita mo sa pagbabarbero. Alam mo, Papa Van, kulang na lang ay mapaiyak ako sa harap ng papa ni Valen. Walang pinatunguhan ang usapan namin kundi sakit. Makikiusap ako sa iyo, Abner. Kung mahal mo ang anak ko, maawa ka sa kanya. Hindi ang klase ng buhay mo ang gusto kong maging buhay ng anak ko. Hindi ikaw ang tamang lalaki para sa kanya. Tapos bigla na lang sumulpot sa likod namin si Valen. Dad, hindi ko gusto mga sinabi mo kay Abner. Mahal ko siya at magpapakasal kami. Hindi maaari. Matigas ang tugon ni Sir Miguel. Bakit noon? Okay lang sa inyo kahit na sinong lalaki ang patulan ko. Bakit ngayon? Kinukontra niyo ang kaligayahan ko. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Valen sa papa niya. Noon lang yun. Dahil ang akala namin na hindi nagagaling ang sakit mo. Bawat oras gusto naming maligaya ka. Pero ngayong magaling ka na, kailangan mong sumunod sa kung ano sa tingin namin ay tama. Matigas na sagot ni Sir Miguel. Umalis ka na. Utos niya sa akin nung ako naman ang natapunan ng tingin niya. Hinabol ako ni Valen pero pinigilan siya ni Sir Miguel. Narinig ko pa ang sigaw at iyak ni Valen nung nasa kalsada na ako. Umiiyak ako habang naglalakad. Pero wala akong nagawa para ipaglaban si Valen. Tama naman kasi si Sir Miguel. Lumaki sa karangyaan si Valen. At ako ay barbero lang. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa ala-alay masino na inipon. Pakinggan mo. Halos hindi ako nakatulog nung gabi. 3:00 ng madaling araw ay gising pa ako kahit 3 bote ng Red Horse na ang naitumba ko. Hindi ko matanggap na ganun lang ay maghihiwalay kami ni Valen. Noong gabing yun nga ay gusto ko pang bumalik kina Valen. Gusto ko siyang itanan at alam kong sasama siya sa akin dahil mahal na mahal niya ako. Walang karapatan si Sir Miguel na pangunahan si Valen sa tibok ng puso nito. Nakatulog lang ako, Papa Van, nung matapos ko nang buuin ang isang plano. Itatanan ko si Valen. Magsasama kami kahit ayaw ng mga magulang niya. Magiging maligaya kami. At dapat lang. Dahil mahal na mahal namin ang isa't isa. Pero Papa Van, ninais ko na sana ay panaginip lang ang paggising sa akin ni Oscar. Kasama kong barbero at ka-boardmate ko din. Mataas na ang araw noon at absent na naman ako sa barbershop. Si Oscar ay pumasok na pero umuwi lang para sabihin sa akin ng isang napakasamang balita. Patay na si Valen. Unang dikta ng isip ko ay sapakin si Oscar pero sa mga mata niya ay ang kaseryosohan.
Dumaan yung isang katulong daw niya sa barbershop. Siya ang nagsabi sa amin na patay na nga si Valen. Dagdag pa ni Oscar. Bigla na lang daw nagsikip ulit ang dibdib ni Valen matapos itong halos magdamag na umiiyak. Nadala pa naman daw sa ospital pero huli na ang lahat. Yung akala nilang tagumpay na operasyon sa puso ni Valen ay isang pagkakamali dahil ikinamatay din ni Valen ang sakit ng kanyang puso dahil hindi ito napagbigyan sa karapatan nitong magmahal ng malaya at maging maligaya. Lumipas man ng panahon, ala-ala ay naroon sa isip mo, sa puso mo, hanggang sa kailanman. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Tinanggap naman ako ng pamilya ni Valen sa burol. Gabi-gabi akong nandoon. Nagtatago lang ako kapag hindi ko mapigilan ang umiyak. Pero nung araw ng libing, ay wala akong pagtataguan kaya't nakita ng lahat kung gaano ako humagulgol. Ganun lang, Papa Van. Sa isang gabing hindi pagkakaunawaan ay naglaho ang saya sa amin ni Valen. Naglaho ang mga pangarap namin. Hanggang ngayon, Papa Van, sariwa pa sa alaala ko ang pagmamahalan namin ni Valen. Lalo na kapag sumasapit ang Valentine's Day. Nagkukulay pula ang puntod ni Valen dahil pinupuno ko yon ng red flowers na iba-iba. May card akong nilalagay doon pero hindi Happy Valentine's ang nakasulat kundi Happy Birthday. Sayang. Sana maligaya na kami ngayon ni Valen. Pero kahit papano ay tanggap ko na rin na hindi talaga kami ang magkapalad. Siguro may ibang nakalaan sa akin. At darating din isang araw. Bago ako magpaalam, Papa Van, ay batiin ko lang si Valen ng advance happy birthday. Thank you, Papa Van, and more power. Lubos na nagpapasalamat. Abner. Pagsikat ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa ala-alay masinop na
inipon. Pakinggan mo sigaw ng iyong puso. Ang diwa ay hayaang maglakbay, kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay.